Magandang araw. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng JCreator sa inyong mga laptops or sa inyong mga computers. So nandito yung installer natin. So double click lang natin yan. So meron siyang laman. Meron siyang tatlong laman dito. Oops. Okay, meron siyang isa para sa installer ng JCreator, isa rin para sa JDK natin. At yung isa naman ay parang mga instruction lang. So, i-extract muna natin tong tatlo. Ayan, extract to kung saan nyo gustong i-extract. So, for example, gusto nyo siyang ilagay sa desktop ninyo. Ayan. And then, pwede rin kayo mag-create ng new folder kung gusto nyo. Ayan, JCreator Installer 2. Kasi meron na akong file na JCreator Installer. Okay, so and then, click OK. Okay, and then, punta na kayo sa desktop. Nandyan na yung JCreator Installer 2. Ayan, hanapin natin dyan. So, ito yung itsura niya. Pag na-extract nyo na yung laman niya. So, meron tayong tatlo. So, ito muna yung i-install natin bago itong pangalawa. Okay, kung click natin tong readme, ito lang naman yung sasabihin niya. For example, nag-expire na yung trial ninyo, ilalagay natin yung name at saka serial niya para magamit nyo ng unlimited yung JCreator. So, double click lang natin yung installer dito. So, same lang din, gaya ng mga other applications. Pag nag-install, just click yes. And then, click next. And then, accept natin yung agreement. Click next. Next lang natin to. So, yung sa akin kasi, meron na ako dating folder ng JCreator kasi dati ko siyang ginagamit. Pero pag new pa lang kayong nag-install ng ganito, walang magpapakita ng ganito. So, sa akin, i-yes ko yan. Wala namang magpapakita ng ganyan kung hindi nyo pa siya na-install before. And then next lang natin yan, and then install. So, mag-antay lang tayo. Ayan, finish. And after that, automatically mag-open na ganyan. So, mag-next lang tayo, next. And then, ang i-choose natin ay yung .java kasi dalawa yan, .java at saka .xml. So, yung .java ang i-choose natin. And then, next. Ayan, so maghahanap siya ng JDK. So, yan na yung essence nung pangalawang installer. And then, finish na lang natin kasi wala pa tayong na-install na JDK. So, pag ganyan, open na yung application na JCreator, hindi pa natin yan pwedeng gamitin kasi wala pa tayong JDK. So, open natin yung installer ulit. Double click natin yung pangalawang installer. Ayan. So, yes ulit. Ayan. So, meron siya mga agreement. And then, accept natin yung agreement. And then, next ulit. Antayin lang natin siyang ma-install kasi medyo may katagalan ito. Ipaprocess niya lang. Antayin lang natin. Okay. Copy yung files. Ayan, ina-extract na yung installer. Ni-install na yung mga environment. Antayin lang natin. Ayan. Okay. And then, click next. Pag may nagpakitang ganito. Ayan. So, antayin ulit natin. Makikita niyo naman yung status niya dito sa taas. Makikita niyo yung progress niya. Kung merong green, I think green yung kulay niya. Habang sineset up natin yung JDK natin. Okay? Kasi yan na. Yan na yung progress bar natin. Mabilis lang to. Okay, and then, click na yung finish. And after that, magpapakita na sa browser nyo. Close nyo na lang yung sa my browser ninyo. And then, balik tayo dito sa JCreator. So, for example, close nyo yung JCreator ninyo. So, pwede nyong i-search JCreator. Ayan. Okay, next, isi-set up na natin yung JCreator natin para magamit natin to create our program. So, ang gagawin muna natin is press Ctrl-Shift-N. I repeat, Ctrl-Shift-N. And then, magpapakita itong Project Wizard or simply click File and then New and then Project. Okay, pareho lang siya. Ctrl-Shift-N or click natin yung file. And then, select natin itong Basic Java Application. Click Next. Lagay natin yung name. Example sa akin, Lucky. And then, iset up muna natin itong location niya. So, hanapin natin yung
libraries, and then documents, and then hanapin natin tong JCreator Pro, and then click lang natin yung under JCreator Pro na My Projects, and then click OK. Make sure din na nakaselect itong Create New Workspace, and then click Next. Dito naman nag-add ako ng other JDK. So for example, bago pa lang yung JCreator natin at yung JDK natin, kaka-install natin, ito lang yung magpapakita. So ang gagawin natin is to insert another version ng JDK. So for example, click natin yung New, and then para mahanap natin yung in-install natin na JDK kanina, i-click lang natin yung this PC, and then local disk C, and then program files x86, and then hanapin natin yung Java. And yan, yung Java, and then click lang natin yan, and then hanapin natin tong JDK dito, yung una, and then click OK. Select lang natin, and then click OK. Ito na yung magpapakita. So for example, hanap tayo dito, yung pinakababa. Okay, kahit saan naman dyan, and then add, and then click OK. So ito siya, andyan na yung kakalagay natin kanina na JDK version. So pwede natin yung iselect kung gugustuhin natin. Okay, and then click Next, and then click Finish. Okay, so pwede natin itry yung default na JDK kung ayaw natin mag-add ng bago. So, ito na yung user interface ng JCreator. So, pag nag-F5 tayo, pag nirun natin yan, process complete, ayan, pwede na natin gamitin itong JCreator. So, napakadali lang ang pag-install at pag-set up ng JCreator para magamit natin for creating Java programs.